5, 4, 3, 2. Ako po pala si John Rodge G. Moreno po, computer science student po sa Gordon College. Pwede po ba kayo makilala? Okay lang, sabi ko. Ano pong pangalan nila? Si Marpe Manaluz. Ano pong trabaho? Nagtitinda ng sari-sari store dito. Sige, sige po na... Ngayon po, may alam na po ba kayo sa artificial intelligence or AI? Wala pa. Bali po yung AI, yung ano po kasi siya eh, it's a simulation of human intelligence. Like, yung kung paano tayo mag-present, ipinapasa lang namin ito sa robot. So, yung robot kumpanya naman po, ayun eh, pinapasa natin yung knowledge natin sa robot. Pero yung robot kasi ayun lang yung, kung ano lang yung binigay natin instruction, ayun lang yung ginagawa nila. So, meron po akong tatlong question. Sasagutin nyo lang po siya based on your existing knowledge nang wala naman po tama o maling sagot. So, yung question number 1 po, what can you say about sa pagdami ng robot sa mundo natin? Ang robot ay magiging tamad ng mga tao pag nagkaroon ng robot na. Then sa ano naman po, question number 2, tingin nyo po ba balang araw yung tao mapapalitan na ng robot? Sa Bakit akin, po? parang ayaw ko. Parang hindi. Kasi nga magiging tamad niya yung mga tao pag napalitan ng mga robot. Ito po sa last question. Sa tingin niyo naman po, ano yung maganda at pangit na naidulot ng robot? Kahit ilan po yung ibigay niyo. Pag robot, ang mga tao magiging tamad. Ang robot, pag minsan lang gumawa yan, pag nawala yung isa, wala na siya magagawa. Ang tao kasi, lahat na maraming nagagawa. Ayun lang naman po, may gusto po ba kayong malaman tungkol sa AI? Yun lang. Bali yung AI po kasi ay ginagawa siya dun sa course namin which is yung pagpo-program. Nagse-set po kami ng mga program or codes para ibigay natin dun sa robots na yon or any machine para sila na po yung papalit or tutulong sa mga ginagawa natin sa buhay. Ayun lang naman po. Thank you po. Hello po, ako po si John Rodge G. Moreno po. I'm from Gordon College po. Computer science student po. And magkakandak lang po sana ako ng interview about the subject matter namin which is Science, Technology, and Society. And pwede po ba kayo makilala? Okay naman. Ako naman si Mrs. Nay Aguilar. So, Meron akong small business which is Mango Delight located San Fernando, Pampanga. yung topic po pala na pupunta sa akin is yung AI. May AI and robot companion. May knowledge po ba kayo about sa AI? Meron naman. So, tatalakayin ko po yung artificial intelligence. Yung AI po is yung yung pagbigay natin ng existing knowledge natin sa machine, which is yung machine na mismo yung gumagawa ng ibang trabaho ng mga tao. Then, yung robot companion naman po, yung AI mismo, nilalagay na natin siya sa robot, which is parang tao na rin sila na ginagawa yung mga yung mga trabaho ng tao. Tapos, meron po akong ipapakita na picture. Ito po yung example ng robots. Meron po ngayon nauuso sa Jollibee, like yung auto-serving na robot. Pupunta na lang po sila sa mga, kunyari naka-order po kayo, bibigyan kayo ng tax. Then yung robot, itatrack nila yung number mo, kung saan na sila lalapit, then ibibigay yung order. Instead of yung tao pa yung nag-serve, pinalitan ng robot. So, may tatlong guide question po ako para sa mga nalalaman niyo po about sa AI. Wala naman pong tama o maling sagot. So, based on your own opinion lang po. So, yung unang tanong po is, what can you say about the writing, creation, or use of robots? Sa akin kasi hindi ako masyadong sa robot, no? Kasi pag nag-create ng robot, parang nagiging artificial na lahat ng tao. Parang sa pagkain na yung mga instant. Parang wala na natural na yung kinreate ng Lord na kailangan yung tao ang mismong gumagawa. Then, sa pangalawang question naman po, do you think that
someday po mapapalitan ng robots yung humanity? Possible. Kasi sa high technology na natin, na ano ko na nga sa Japan eh. Sa Japan talagang may mga robot na talagang nagtatrabaho na sa mga factory. Talagang, kumbaga, nag-exist na sila. Kaya lang dito sa atin, hindi ko lang alam. Yan nga sabi mo nga, nag-uumpisa na. Then, sa pangatlong question naman po, what do you think the advantage or disadvantage of robots? Sa akin yung advantage, yung mabilisan, yung service. Tapos yun nga, at anytime mo yung robot kasi hindi agad napapagod. Hindi kagaya ng tao na nagkakasakit, na mga, kumbaga kung nagtatrabaho, may mga sick leave pa yan, may mga, kung may medical pa, may mga insurance pa sila. Kumbaga, ang robot hindi na nila kailangan yan. Kaya lang ang disadvantage, basta mabigyan lang sila ng instruction, sila na lahat ang magsaserve. So, at malaking kita ng mga taong may mga nagsaserve ng robot. Kaya lang ang disadvantage naman sa akin, kawawa naman yung mga tao na dapat may hanap buhay, yung mga ganon. Tsaka yung robot kasi wala naman damdamin na kagaya ng tao na nagsaserve na, anything ma'am, yung tatanungin pa kung okay ba kayo, yung kalagayan mo, wala nang ganon. Kumbaga, so ang laki rin ng disadvantage. Pero may advantage din dahil sa Japan napakalaki, hindi na sila nangangailangan talaga ng maraming employee. Yun. Kaya lang yun nga, kawawa din ng tao, wala na tayong pagkakakitaan. Yun naman na sa akin. Ayun lang naman po yung tanong na may gusto po ba kayong malaman about sa AI? Wala naman, sa akin lang, sana huwag mo nang mag-materialize o ma-implement dito sa atin. Kasi pag na-implement na yon, marami ng tao maguguto, marami ng tao mawawalan talaga ng trabaho. Lahat na lang robot. Tsaka parang hindi na natin mapapractice yung ating yung self-learning at tsaka yung pakikipag-communicate natin sa kapwa natin, nawawala na yung one-on-one na wala ring love, mawawala ang love, mawawala, parang wala na talagang damdamin, as in, titigas na rin ang puso ng mga tao dahil iserve ako ng robot o hindi, wala namang, kahit sigawan mo ang robot, wala naman silang ano. So, para sa akin, sana wag mo nang mag-materialize dito sa atin. hindi ako ayon pagdating sa mga robotic na yan. Ayun lang naman po. Thank you po. Marami pong salamat sa pag-anak po. Thank you rin. Thank you. Hello po, ako po si Dantes G. Moreno po. Computer science student po sa Gordon College. Magpakontak po sana ako ng survey about sa artificial intelligence po due sa subject matter po namin na Science and Technology and Society po. Na may idea na po ba kayo about sa AI or robot? Yes, at least meron ng idea. So, ano nga po ba yung artificial intelligence? Yung artificial intelligence po is yung pagbigay natin ng knowledge na human existing knowledge natin sa mga machine. Tapos, yung ano naman po yung robot companion. Yung robot companion naman po, yung pagbigay natin ng, di ba yung AI po na bigay na natin doon yung existing knowledge natin, ipapasa naman natin yung AI sa robot, which is yung kikilos na sila parang tao. So, sila na po yung gagawa ng mga tasks na yung magtatrabaho po, yung mga, katulad po nitong picture dito, which is yung sa Jollibee po, yung Jollibot nila. Yung kung sana po nag-serve sa mga customer yung mga foods. So, dito naman po sa, may tatanong po ako sa tatlong question sa inyo. Then, yung unang question po, what can you say about the writing creation or use of robots? Yun. Ano po yung Okay, I'm going to introduce myself first. Ako nga pala si Mr. Matuluna, a former OFW retired na, at ngayon nag-drive ako bilang as a driver. So, yun, sa pagdating sa when it comes to robotic, well, hindi ako favor sa pagiging magkaroon ng robotic, kasi ma-overcome yung ng humanity. Pero sa magkakaroon ng conflict between robot and humanity. So,
pag nagkaroon ng conflict, so magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng problema. Tandaan natin. At saka, ang robotic is limit lang ang kanyang knowledge. Not like yung ating yung humanity, talagang although limited siya, pero malawak. Meron pa malawak na kaalaman ang humanity. Hindi tulad ng robotic, talagang limitado rin sila. So, sa pangalawang question naman po, tingin niyo po ba balang araw mapapalitan ng robot yung humanity? Bakit? Maaaring possible kasi sa pagiging natin yun, na high-tech natin, pagiging high-tech at katalino ng tao, nagagawa kasi, nangyayari na actually. It's a fact na nangyayari na yung pagkakalino ng robotics. Kaya nakikita natin yun lalo sa Japan. At tulad yun sa Pilipinas, yung sinasabi mo sa Jollibee. So it's possible na pwede mangyayari na talaga. So, ang doon is, yes, maaaring nangyayari na yun, but hindi ako favor. Baka ma-overcome nila yung humanity. At kakaroon din ang problema. Kakaroon ng problema yung pagkaroon sa electronics. Kasi maaaring mga gulo sila, because of yung mind nila, kung sa ano, kung in-inject mo, yun lang siya gagawin nila. At kung nagkaroon ng conflict yung nagkaroon sila ng error, baka ang isipin nila, yung matay, manggulo, yun ang magiging problema. Yun ang magiging problema. Bali sa question number 3 naman po, what do you think the advantage and disadvantage po ng robot? Okay, yung disadvantage ng robot, okay, limitado lang yung kanilang knowledge, ano? At saka, yun nga, so nagkamali sila, hindi na nila ma-recognize yun. Kasi kung nila in-inject sa kanila, yun ang gagawin nila. At yun nga, just in case na nagkaroon ng trouble dun sa kanila, mga electronic instruction, otherwise, baka mangyari yun, makasakit sila. Kasi tulad ng napapanood natin, di ba, nangyari yun, na gumagawa sila ng trouble. Kasi wala na silang kumbaga sa nagka-problema na. So yun ang disadvantage. Ang disadvantage pa yung nawawala ng trabaho ng tao at overcome lang ang tao. Ngayon naman, at saka yun nga, limitado na yung kanyang knowledge. Okay? So hindi ka tulad ng human. Ang human, pwede ka mag-add pa ng additional knowledge. Talagang madadagdagan. Although limitado rin ang kaalaman ng tao, pero pwede tayo mag-add pa ng kaalaman. At ito kung sa pag-research natin, nilalagdagan yung ating alam. Hindi tulad ng robot, doon lang, hanggang doon lang sila. Wala lang sila, unless na-injection naman sila. Pero yung may isip pa na kung anong kaparaan ng gagawin lang, hindi naman nangyari yun. Hindi tulad ng tao, makakagawa pa ng kaparaanan para madagdagan yung kanilang deep knowledge. So, although limitado pa rin. So, advantage disadvantage ng robot, wala silang feeling. Hindi sila pwedeng, wala silang feeling na kung sa nagkamali ka, wala na. Kung hindi ka na sila makapag-sorry. At kung ano yung pagkakamali na, hindi mo na magagawa yun. So, kasi kung may injection yun lang sasabihin nila. So kaya yun ang doon, yun ang hindi ako favor din sa robotic, no. Although ang advantage lang ng robotic, yung gusto ko lang doon, yung magagawa, pwede mo sila utusan sa mga heavy works. Ayaw lang magbuhat, malakas, yung mabibigat, yun lang ang advantage lang yun, na hindi na kaya ng mga nakapagila, hindi ka trabaho, no. So ang kaganda lang nun, magagawa nila yung mga heavy works. Hindi ka tulad ng pag yung matanda na nagtatrabaho ng gawa, yun lang nagawin ng trabaho ng heavy works. So yun lang ang advantage ng robotic. Magagawa nila yung heavy works kumpara sa tao na limitado rin yung strength. No? Kaya tulad sa robotic talagang malakas sila. Yun ang kagandahan ng advantage ng robotic. So hindi ako favor din sa At saka magkakaroon ng conflict. Magkakaroon ng conflict ang tao at saka ang robotic. So hindi na magiging maganda yun. At saka
wala na. Hindi sa ano, kung sa magkaroon ng robotic, magkakaroon ng hindi magandang ano, ang takbo ng mundo. So hindi na. Yun na, kakaroon ng conflict dahil syempre, pag ang tao na wala ng trabaho, magkano na, mag-aalsa ba, mag-aalsa na yan, magpo-protesta mo yan. Hindi na kami doon, mag-protesta sila. Mas gusto nyo ba ang robot kaysa sa tao? Diba? Ang tao magugutom, pero ang robot hindi magugutom. Kahit na ang may dito, pero ang tao, Advantage pag of wala, technology. yes, ang tao, pag walang trabaho, magugutom, mamatay. Ang katulad ng robot, kahit hindi mo pakainin yan, buhay yan. So yun ang disadvantage ng robotic depending on it. Ayun lang naman po. May gusto pa po ba kayo malaman about sa AI po? Well, kung meron kang additional, pwede mo marinig sa'yo. Yung AI po, dun po papasok yung course namin, which is the computer science. Kami po yung nagbibigay ng program na nag-create ng instruction sa mga machine. So, ang ginagawa po ng mga computer science students, nagsiset po kami ng mga code, mga specific instruction or algorithms para ibigay po sa machine natin para sila po yung tutulong sa mga pang-araw-araw na heavy duty natin. Ayun lang naman po. Thank you po. Thank you. Hello, good evening. Ako pala si Jandros G. Moreno, computer science student sa Gordon College. Maaari po ba kayong ma-interview at makilala? Yes, ako po si JP Manalus. Nag-work ako sa Sumi, Hardest Expertise. May idea po ba kayo about sa AI? Yes, meron. May babasahin lang po ako na dalawang slide para malaman niyo po yung insight about artificial intelligence. Artificial intelligence is a simulation of human intelligence into a machine. They are programmed to think like a human. Pero yung meron tayong difference sa AI, which is yung consciousness natin saka yung ability natin to learn or to further grow. So, ano nga ba yung robot companion? A robot companion is a robotic device used by human for assistance or entertainment. Tapos yung robot is programmed to do a certain task para i-help yung mga human. So, ito yung example ng robot. Like yung sa Jollibee, yung self-serving robots nila. So, proceed na ako sa 3 questions. Yung first question is, what can you say about the rising creation or use of AI? Yung sa AI robot, mas makakatulong siya sa mga mall or sa mga restaurant na malis yung trouble pag naglalagay ng mga nagbibigay ng mga order nila sa mga customers. Then, sa question number 2 naman, tingin mo ba balang araw mapapalitan ng robots yung humanity? Bakit? Yes, dahil ngayon, marami ng mga scientists na nag-aano ng mga robot para sa mga ayun nga, sa mga work, tulad ng mga work dito sa atin. Mas mapapadali yung gawain gano'n. Then, sa question number 3, what do you think is the advantage and disadvantage of AI or robot? Yung advantage ng robot sa atin is, ayun nga, mas mapapadali yung mga gawain ng tao tulad sa work, lalo sa mga fast food chain, gano'n. Yung disadvantages naman yun, mawawalan ng opportunity yung mga workers na mawalan ng trabaho, mas magiging tamad yung tao, tapos parang maghirap yung buong Pilipinas dahil sa ganung gawa. Ay lang naman po. Maraming po salamat sa pag-participate. May gusto pa po kayong malaman about sa AI? Meron kung may sasabihin ko ba? Sa ang paggawa po ng AI, po kasi yung course namin doon, which is ComSci. So, ang ComSci po sila po yung responsible para gumawa ng mga program like AI. Ayun po yung paggawa namin ng certain instruction or algorithms para yung kunyari sa machine, nilalagay na namin dun yung mga instruction para yung machine na yun, yung instruction na binigay sa kanila, sila na yung gagawa nun instead of human. Ayun lang naman. Eh Thank paano you. naman yung mga robot na nag-misfunction doon? Ah, Yung mali-mali na yung ginagawa, tapos may sarili silang language. Ayun yung problema, like yung
sa sinasabi natin na bug, like yung program error natin. Ayun, kaya ang masasabi ko rin ay hindi pwedeng mapalitan ng robot yung humanity kasi yung program nila pwedeng mag-error which is cannot be ano tawag na to, hindi maaayos yun kung walang human. Kasi ang human yung nag-set ng certain program para sa kanila. Hello, good afternoon. I am John Dodge G. Morena po, a computer science student at Gordon College. Pwede po ba kayo makilala? Hi, so I'm Amelie and I'm currently residing here in Qatar. I'm currently an architect and a lighting designer here. So, yun lang. So, dito po sa presentation, I was asked to take a survey about artificial intelligence to pass my subject matter, which is science, technology, and society. So, I'll present some PowerPoint presentation. Okay. Okay. So, ano nga ba yung artificial intelligence? AI is a simulation of human intelligence in a machine that are programmed to think as a human. But the difference between human and AI is the consciousness and the emotion and also our learning capability. And ano nga ba yung connect ng robot sa AI or what is the robot companion? A robot companion is a robotic device used by human for assistance and entertainment. This robot is programmed to do a certain task to assist human. For example, like etong nasa picture, yung nasa Jollibee ngayon. Meron na silang robot na self-service. Ayun na yung ginagamit nila para makatipid sa mga employees. So, para mapabilis na rin, ayan na yung ginagamit niya. So, proceed na tayo sa guide question. Okay. Number Advance one, talaga. what can you say about the rising creation or use of robots? Actually, pros and cons, napapadali yung work, okay, but the consequence is, for example, yung pinakita mo na nasa Jollibee, na like, nakakatipid nga si company, ang kaso lang, paano naman yung mga taong gusto ring mag-work? So, kung tatanungin mo ako kung anong masasabi ko, I'm 50-50 about it kasi naapektuhan din yung mga tao, kumbaga, na nalilesen yung chance nila magkaroon ng work dahil dito sa AI or robots na to. Then, proceed po tayo sa next question. Do you think that someday humanity will be replaced by robots? Why? It depends, of course. Like, kung sa profession ko now, there are cases na alam ko hindi kayang palitan ng mga robots. Because at the end of the day, kailangan pa rin ng input ng humans sa work ko. Ganon. Pero kung sa mga softwares like AutoCAD, 3D, yung mga ginagamit namin, yes, may chance. Okay? Lalo na kung marami pang ma-develop ang mga developers. So, kung ma-replace ng robots, I don't think so na lahat. Pero mataas yung percentage na may mga industries na baka puro robot na lang, like yung mga manufacturers. Yun. Then, thank you po. And sa last question naman, what do you think the pros and cons of robots? Ayun. Nasabi ko na rin doon kanina sa number 1. Ayun. So, yun nga yung pros. Siguro sa humanity na lang or kahit man lang sa mga tao. Kung makakatulong siya sa environment first, okay ako. Pero kung maapektuhan niya yung mga tao na mawalan ng trabaho, na maging tamad na actually isa din yun, doon yun yung consequence siguro bukod sa economy or sa livelihood. Doon ako sa consequence, I mean, ulit. Ako yun. Sige. Nalabo na ako. So, ulit.
So, ayun nga, like I said doon sa number one, ang pros nun is mapapabilis niya yung mga work, yung pag-boost ng economy, I think. Um, Kumbaga sa finances ng company, and itong mga gamit natin ngayon, siguro sa education, mapapabilis, nakakatulong, yon pros yon. Ngayon yung consequence is siguro kapag marami nang nawalan ng trabaho, tinamad na yung mga tao magtrabaho, puro na lang AI, hindi na nag-iisip. Yun yung sa aking consequence. Yun lang naman. Thank you po. So, ayun lang naman yung tanong ko. Then, kung may extra na tanong po kayo sa akin, you can ask naman po as long as I know. Ayun. Okay. Yan lang naman. Ang itatanong ko is, since you're taking ComSci right now, ano sa tingin mo yung magiging effect currently and sa future mo nung AI? Yan. Para sa akin, yung AI kasi, malaki na siyang tulong para sa mga student like me na ComSci. Pero ang disadvantage kasi nun is may time na tinatamad na kami magsagot or kasi meron na tayong AI na na-develop like yung ChatGPT nga. So, yung ChatGPT kasi kahit anong i-ask mo dun, talagang sasagutin ka niya. So, about sa programming, may sinasabi din sila na I mean, may ginagawa sila na ikakopy mo lang dun yung problem. So, the ChatGPT itself will provide the codes needed for the program. So basically, I want to take this opportunity to learn about my subject matter kasi ginagamit ko yung AI na ChatGPT para hindi lang kumuha ng sagot, which is inaaral ko din yung sagot doon. So mahirap kasi yung kopya ka lang ng kopya. So ayun, talagang inaaral ko pa rin yung kung paano nagpo-flow yung program na yon. So kasi magagamit ko yun para sa future profession ko. Ayun lang naman. Okay. So, sa future, hindi ka ba natitreten na wala ka nang mahanap na work kasi kaya na ng AI? I think meron pa rin naman since yung AI hindi pa siya totally masyadong advanced. Kasi yung tayo or you as humanity, we can input more knowledge to the machine. So we can improve pa, 'di ba? Kasi yung AI, kung ano lang naman yung in-input natin, ayun lang naman sila eh. So tayo may chance pa tayong mag-improve. Ayun lang naman. Yes, totoo. Okay, sige. Ayun lang po. Any more questions? Wala naman. Okay na ba? Opo. Thank you po. Marami pong salamat. Okay, thank you. Hello, good morning po. I'm Janders G. Moreno po and computer science student at Gordon College and my chosen topic is Artificial Intelligence and Robot Companion. Pwede ko po ba kayo makilala, ma'am? Ako po si Kathleen Sansonetti and nagtatrabaho ako bilang lighting designer. May idea naman po ba kayo about sa AI po? Meron akong idea sa AI and sa robot companion. May sasabihin lang po ako about sa AI po and proceed po tayo sa 3 guide question po. Okay. Ano nga ba yung AI or artificial intelligence? AI is a simulation of human intelligence in a machine that are programmed to think as a human. But the difference between us is human have an consciousness and emotion. And we are also have our learning capability. When wala tayong limit kasi sa pag-aaral natin, we can grow. Unlike AI or robot na may sinaset lang tayong set of instruction and ayun lang yung susundin nila. Pag wala na yung instruction na yun, kunyari, inutusan mo sila magdilig ng halaman, paano kung namatay na yung halaman? Wala na silang gagawin. Hanggang doon lang sila. Then, anong naman po yung robot companion? And a robot companion is a robotic device made by human.
for assistance and entertainment. Yung robot na to, nakaprogram sila para gumawa ng certain task para matulungan tayong mga tao. And eto nga, example sa picture is yung Jollibot. Familiar po ba kayo dito? Di ko pa siya nakikita in person. Wala siya. Um, Pero meron dito ibang version. Pero meron po dito sa Manila, eto na yung ginagamit nila sa mga serving ano nila, for serving the customer instead of the employee po. And may papakita lang po pala akong 3 question and based on your own opinion lang naman po yung sasagot nyo. Wala pong tama o mali. Okay. Eto po, sa number 1 po, what can you say about the rising creation or use of robots? I think what I can say about the rising creation or use of robots. So I think AI in general, I think it's very broad. But then if I were to talk about the robots, it has its pros and cons. I think the pros is it minimizes the need to do things manually. And at the same time, just like what you mentioned, it's limited. And isa pang disadvantage niya is, nire-replace niya yung opportunity na magkaroon ng trabaho yung isang tao. And thank you po. And sa pangalawang question naman po, tingin niyo po ba balang araw mapapalitan ng robots yung human? Bakit po? Tingin ko, pwede niyang ma-replace yung tasks, pero not fully kasi the robots doesn't have the brains that we have, and at the same time, bilang mga tao, parang mas prone tayo to act more in connection with our brains and emotions, which pag AI parang superficial siya. So tingin ko it can replace certain tasks but not everything. Thank you po. Then sa last question po, kahit magbigay po kayo ng kahit ilan lang po or ikaw po bahala at yung tingin niyo pong pros and cons ng robots po. Pros and cons, I think pros, ayun nga, it minimizes the need to do things manually. Tapos pros pa niya is pinapadali niya yung buhay ng, like for example, existing na yung mga robot vacuum sa bahay, which is maganda siya kasi automatic niyang nadedetect kung tatama ba sa wall or hindi. Tapos another pro is it can stand by itself, and at the same time, tricky kasi yung AI eh. Minsan, depende din siya kung saang sitwasyon. May mga sitwasyon na kailangan tao talaga. Pero may mga bagay na hindi niya na-provide. Lalo na kung certain setting lang siya naka-fix. So, I would say disadvantage niya is nasa panahon tayo ngayon na madami pang dina-develop. So, it's not fully functional. You can't rely on it 100%. And it can cause unexpected events if we fully rely on it. While kung mag-rely ka sa tao, which is reliable ang tao. Oo. But robot, I would say, kung pipili ako, robot o tao, pipiliin ko yung tao. Ayun na naman po. Thank you po. And may mga gusto pa po ba kayo malaman or question about AI? Pwede niyo naman po itanong as long as kaya kong masagot. Oh, bakit mo napili yung AI as your topic? Ano kasi, may binigyan po kami ng 4 na topic and climate change about ocean rising, AI about robot companion, and this yung nanotech about sunscreen po. Pero since ComSci po ako and masyadong related yung AI sa akin, I want to take this opportunity rin para magbigay ng kaalaman para sa iba or para may malaman din po ako na hindi ko pa alam instead na may makasalamuha po akong medyo may alam po sa AI. Yan lang naman po. Oh, nice. Tingin ko, napaliwanag mo ng maayos yung AI robots, yung pros and cons, and thank you for, Thank you interviewing. po. Thank you po. Ayun na naman Welcome. po. Sige po. Marami pong salamat. Welcome. Bye-bye po. Good evening. I'm John Roach G. Moreno pala. I'm from
Gordon College and computer science student. Maaari po ba kayo ma-interview? Yes po. Ako po si Crystal Jason Bloom. Nag-aaral po ako sa Think Pinil Center for Global Competence. Isa po akong first year BSA student. May background knowledge naman po ba kayo about sa AI? Yes po, meron naman po akong kaunting background knowledge sa pagdating sa AI. Katulad po ng actually, napaka-broad niyan kasi meron iba't ibang AI tayo. Hindi lang yung sa ginagamit natin sa school, but ginagamit din natin sa work. Meron na kasing na-invent ang mga tao na yung mga robot is sila na yung nagsiserve para sa mga tao. May sasabihin lang ako about sa AI, then may tatanong ako after na 3 question lang naman siya. And yung question na yon is based on your opinion lang naman yung isasagot mo. So, don't be pressure. Okay po. English. Wait lang. What is artificial intelligence nga ba? AI is a simulation of human knowledge into a machine and they are programmed to think as a human. Pero may different tayo sa AI which is yung meron tayong consciousness and may ability tayo para mag-improve kasi yung AI kung ano lang yung iset nating program sa kanila, ayun lang yung gagawin nila. Pero tayo, wala tayong limitation eh. Pwede tayong mag-improve pa. So, ayun yung difference natin. And next naman is yung robot companion. Ano nga ba yun? And ang robot companion naman is yung robot na device na gawa ng tao, pero yung robot kasi, dun na natin nilagay yung AI na ginawa natin para sila na yung nagsuserve sa atin physically para gumawa ng certain tasks para matulungan tayo. For example, meron akong picture dito which is yung Jollibot. Yung Jollibot, familiar po ba kayo dito sa picture na to? Yes po. Nauuso na ngayon yung mga ganyang robots like yung mga mas helpful sa mga business. Ayun sila na yung gumagawa ng mga trabaho ng mga mostly empleyado. So, proceed na po tayo sa mga question natin. What can you say about the rising creation of the robots? For me naman po, sa akin, okay naman po siya kasi para siyang helpful sa mga tao, lalo na sa, katulad ng sinabi mo kanina is sila na yung gumagawa ng certain task na yon para hindi na gumawa yung isang tao. Ayun po. Thank you po. And sa question number 2 naman, tingin mo ba or do you think someday human will be replaced by AI or robots? And why? Sa tingin ko po, depende kasi ang mga tao is 'pag gumawa ng mga robot, siyempre mas ibinibigay na ng mas useful na yung robot kaysa sa tao kasi yung robot 'di ba, may function sila. So yung mga tao kasi para hindi na siguro maging palpak, hindi na maging hassle, hindi na nila pagwo-workin yung mga tao dito. Ang gagamitin na lang nila is yung robot para mas makatulong pa sa'tin. Ayun lang po. Thank you po. And sa last question naman is, what do you think the pros and cons of a robot? Yung disadvantage or advantage lang niya po. Yun lang. Yung sa pros niya is yun nga, yung nakaka-help siya sa ating mga tao. Pero yung magiging cons nun, dahil nga yung mga robot na yung gumagawa ng work para sa atin, paano naman siyempre yung di ba, yung mahihirap, paano na sila may possibility ito na yung mga tao na hindi naman gano'n alam mo yun, hindi naman mayaman, is mare-replace sila ng robot. Gano'n po. Ayun lang po. Ayun lang naman po yung question natin. Thank you for participating in the survey lang po. And
May mga gusto pa po ba kayong malaman about AI? Sa akin naman, gusto ko lang malaman na yung sa in the near future kung ano kayang mangyayari sa atin if naging possible nga yung gano'n na robot na lang yung mag-a-assist sa ating mga tao. And may additional po ba naman kayong gustong itanong sa akin or gusto niyo malaman about sa topic na binigay ko po? Wala naman po. Sige po, marami pong salamat po. Yeah, thank you. Ako po si John Reg G. Moreno po, computer science student po sa Gordon College. Pwede ko po ba kayong makilala? Hi, ako nga pala si Daryl Bernales. Nag-work ako ngayon as a production specialist sa DCX. Clients ko ngayon ay mga US client. So, yung topic po na napunta sa akin is Artificial Intelligence and Robot Companion po. May idea na po ba kayo about sa AI? May konti akong idea. Nung college kasi ako, computer science din kasi ako. Then, meron kaming subject na algorithm. Ah. Then, na-discuss kasi sa algorithm namin about yung paano nag-work yung AI. Kung paano nag-start from scratch. Then, para sa akin yung AI, parang pinapadali yung trabaho ng tao. Yun lang. Thank you. Then, may babasahin lang po ako dito. Sa, ano nga ba yung artificial intelligence? Yung AI po is a simulation of human intelligence in a machine that are programmed to think as a human. But the difference between human and AI is the consciousness and emotion and our also learning capability. And ano naman yung robot companion? Ang robot companion is a robotic device used by human for assistance and entertainment. These robots are programmed to do a certain task to assist human. Ito pong nasa picture, ito pong example like yung sa Jollibee. Yung robot na yung nagsiserve sa mga tao. Tapos, dito naman po sa guide question po is, number 1, what can you say about the rising creation or use of robots? Siguro people will depend on AI, especially those people who want an easy life. They will going to rely using especially the Chat GPT, one of the most abused AI tools nowadays. And that's it for me. It makes life easier for some people. Natamaan ako doon. So, sa number 2 naman po, do you think that someday humanity will be replaced by robots? Bakit po or why? For me, no, because only the knowledge can be passed on the AI, but the feelings and emotion between the human can be replaced by AI. So I think di siya magana. Then, the last question po is, what do you think the pros and cons of robot? Like, advantage or disadvantage? Kahit ilan po. Pros, siguro can make life at ease and make efficiency rate higher and reliable. So yung cons naman, people will be dependent on AI and will not think critically. So it will reduce the number of workers, especially who are working in the factory that only relying on skill. So pwede maging worse sa mga tao na hindi man ganun nakatapos ng work. Skills na sila talaga nakikita ng pera. So, yun yung cons ko sa Then, ayun lang naman po. Bilis lang. Ayun lang po. Tapos na po yung interview. Marami pong salamat sa pag-participate po. Marami po. Thank you po. Welcome. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you. I'm John Rog G. Moreno po and I'm currently a computer science student at Gordon College. So, pwede ko ba kayo makilala? Yes, I'm Japril Baldera. You can call me Japs. A worker of a fast food chain here in the Philippines po.
May background knowledge ka na ba about sa AI or robot companions? Yes, actually, I do have a background knowledge about AI. So, eto yung topic ko. May sasabihin lang ako naman akong onte. So, makikinig ka lang, then may 3 question na ako ipapakita at the end. So, eto. Ano nga ba yung artificial intelligence or what we call AI? AI is a simulation of human intelligence in a machine that are programmed to think as a human. But it's different between human and AI is the consciousness and the emotion and also our learning capability. And ano naman yung robot companion? A robot companion is a robotic device used by human for assistance and entertainment. This robot is programmed to do a certain task to assist humans. Like, eto nga yung sa Jollibee, di ba yung, ewan ko, nabalitaan mo na ba to yung self-serving robot sa Jollibee? Yes, actually, I saw that news that it was available in Manila, if I'm not mistaken. Yeah. So, ayun nga, ayun, halos marami nang lumalaganap na robot companion like that help human to achieve a certain task. So, proceed na tayo sa mga question. Sa number 1, what can you say about the rising creation of or use of robots? So thank you for the question. What can I say about the rising use of robots or AI? It actually helps people to make their works and their academics easier and more efficient. And AI actually helps a lot of students right now, especially us, a worker. So since I am a worker of fast food chain here in the Philippines, so I tend to want to to know to get knowledge about the business of the fast food that I'm working with. Okay na. Then, question number 2 naman, do you think that someday humanity will be replaced by robots? Why? So thank you for the question. Do you think that someday humanity will be replaced by robots? Why? I think no. If we are talking about humanity, it is a large or a huge a number of humans, and robots cannot actually mimic humanity because uh, they're just uh, they're just created by the humans. So the humans itself can uh, generate or can make the AI think whatever the human made think or what they want to think what the robot thinks. Thank So, what do you think the pros and cons of robots? you for the question. What do I think about the pros and cons? The positive side of robots and AI, it actually helps the people to work easier and efficient and effective. They can have assistants such as Google Assistant, Brad, uh, Chat GPT. And for the negative side of it, just like what you've said earlier, just like what you've mentioned, is the robotics replacement of people. It will create more unemployment here in the Philippines. That's all. Thank you. Thank you for participating. That's all. Pero kung may extra question ka pa or want malaman sa AI, let me know lang po. Okay, thank you so much. Bye-bye. Bye. Hello, good morning. Ako pala si John Rog Moreno, BSCS student at Gordon College. I conduct this survey to I conduct this survey to pass my subject matter which is Science, Technology, and Society. Yung topic na napunta sa atin is Artificial Intelligence and magpo-focus lang tayo sa robot companions. Okay, my name is Lionel Richie Pustrano, currently working in BPO sa Makati. And then proceed tayo sa ano. Ay, ano nga ba yung artificial intelligence?
AI is a simulation of human intelligence in a machine that are programmed to think as a human. But the difference between human and AI is the consciousness and the emotion and also our learning capability. Then, wait lang. So, yes, robot companion naman is, the robot is a robotic device used by a human for assistance and entertainment. This robot is programmed to do a certain task and assist human. Yung mga robot companion natin, meron tayong nakikita like sa Jollibee, di ba? Meron tayong nakikita na yung self-serving robots na. So, makikita natin wala na ganong nagtatrabaho sa Jollibee. So, napapalitan na sila ng mga robots. Like, yung other company, yung gumagawa ng trabaho ng tao, which is AI generated na. So, meron ako itatanong na tatlong guide question. Wala naman tama o maling sagot. So, based on your existing knowledge lang, then, ayun lang. Pwede naman English-Tagalog. So, eto. Number 1 is, what can you say about the rising creation or use of robots? Para sa akin mas maganda siya ngayon sa natin sa year natin ngayon, which is naglalabasan na nga talaga yung mga artificial intelligence gano'n. Kahit mismo sa trabaho namin ginagamit yung artificial intelligence, which is ginagamit siya para mas mapadali yung trabaho natin. Like hindi na tayo nahihirapan sa mga bagay-bagay na kailangan ginagawa siya ng marami pa siyang coding na gagawin gano'n. Unlike kung naka-artificial intelligence na siya is bot na mismo yung nagpapagalaw nun. Wala ka nang mismong gagawin. Ang gagawin mo na lang tutukan mo kung tama yung ginagawa niya. Ganun. Do you think that someday humanity will be replaced by robots? Parang tingin mo ba sa balang araw yung robot na lang yung mag-i-exist, wala ng tao? Bakit? Para sa akin kasi siya, ang pangit niyang tignan kung like halos lahat ng mangyayari sa mundo is iaasa na lang natin sa sa robot o yung sinasabi nating artificial intelligence kasi halos yung mga bagay na yan bago naman lumabas yan like kailangan ng human work. Kaya ang pangit niyang tignan kung papalitan yung humanity natin ng robots kasi pangit talaga siya. Like hindi siya naayon sa mata ng tao ganun. Kasi tayo naman talaga yung tayong mga tao yung mismong gumagawa ng mga bagay na gustuhin natin like sa mga trabaho na papasukin natin kailangan talaga ng mga human pagpapalitan ng robot ganun. Kasi yung robot actually hindi naman talaga yung mismong robot o yung artificial intelligence na ginagamit namin sa trabaho hindi siya like hindi siya maayos kung nagkakaroon siya ng mali, nagkakaroon siya ng error ganun. Tsaka kung papalitan siya papalitan yung humanity ng mga robots ganun. Siya like wala siyang puso ganun, like kung ano yung uutos sa kanya ayun na mismo yung gagawin niya. Pwede siya magkaroon ng war ganun. Kakaroon tayo ng sa bansa natin pagka ganun yung mangyayari. Hindi na kailangan ng tao. Mawawala yung mga tao sa mundo kung ganun yung mangyayari. Nice, galing. So, proceed naman tayo sa next question. What do you think the pros and cons of robot? Like, disadvantage and advantage of AI? Ayun lang. Para sa akin ang pros ng robot or paggamit ng artificial intelligence, nakakapaggaan siya ng mga trabaho natin. Like, legit, nakakapagpagaan talaga siya ng trabaho natin. Yung mahirap, nagiging madali na lang kasi nga naka-coding na siya mismo sa mga bagay na kung ano yung artificial intelligence natin. Ang cons niya kasi, as me, kasi gumagamit ako ng artificial intelligence, para sa akin, hindi siya perfectly na okay, tama, nagkakaroon siya ng error. Once na magkaroon siya ng error, na nagkakaroon siya ng mali sa kunyari may binabasa siya, hindi niya nababasa ng maayos. Kaya para sa akin hindi siya perfectly na kunyari magkakaroon ka ng paggawa ng mga artificial intelligence. Once na gumawa ka kasi ng ganun, dapat perfectly yung coding niya. So kahit perfect yung pagkaka-coding niya, yung nag-error siya kasi nga kailangan siya ng internet connection. Yun. Para sa akin, yung pros niya is nakakapagdaan siya ng trabaho. Ang cons niya is, tawag dito,
hindi siya perfect kung magtrabaho, ganun. Like, hindi siya okay. Okay. Ayun lang. Then, ayun lang. Tapos na yung ano natin, survey.